Kamusta kayo mga mangilaw? Sana ay ligtas ang lahat sa panahon ng sakuna. Manatiling kalmado at manalangin upang hindi kayo matinag. Nakikiramay din po kami doon sa mga kababayan nating nasalanta ng masamang panahon. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay nagmula kay Micaela. Pakinggan natin. Ako nga po pala si Micaela, pero sa pamilya namin ang tawag ay Mika. College student ako at madalas akong mag-overnight nga po sa bahay ng tita kong si Maribel kapag gusto naming magkakapatid na magbanding. Kasama rin ang ilan sa mga pinsan namin. Hindi naman malayo ang bahay ni Tita Maribel sa amin, kaya sanay na sanay akong magpunta at matulog doon sa kanila. Simple lang ang bahay nila tita. May 2 kwarto sa ibaba, isang maliit na sala, kusina sa likod, at isang second floor na extension na ilang taon na rin nilang ginawa. Noong gabing ikinuwento sa amin ni Tita Maribel ang tungkol sa isang kilala niyang nagtatrabaho sa Middle East. Halos hindi na namin inaasahang magiging isa iyon sa mga kwentong matagal naming pag-uusapan. Nasa sala kaming 3 noon. Ako, ang kapatid kong si Nico, mga pinsan kong sina Jessa at Paolo, at pati na rin si Tita Maribel. Habang abala ito sa paghahanda ng pagkain para sa aming pag-overnight. Mga bandang 10:00 ng gabi noon kaya tahimik na halos lahat ng kapitbahay at ganoon din sa bahay nila tita. Patay na ang ilaw sa kusina dahil tanging ginagamit lang namin ay yung ilaw na nasa sala at maliit na lamp sa gilid ng TV. Umuulan ng mahina sa labas kaya medyo malamig ang hangin at aaminin kong nakadagdag ng kaunti sa katatakutan. Nagkukwentuhan kami tungkol sa trabaho, school at kung ano-ano hanggang sa mapunta ang usapan namin sa mga kamag-anak naming nagtatrabaho abroad. Doon biglang sinabi ni Tita Maribel na may isang kwento raw siyang narinig mula sa dati niyang katrabaho sa abroad. Si tita kasi ay dating nagtatrabaho sa Middle East. May nakwento sa akin dati si Celeste. Sabi niya habang nakaupo sa sahig at naghihiwa ng mangga. Nagtatrabaho siya sa Middle East noon. Hindi ko na maalala kung Dubai ba o ibang bansa. Pero sa isang residential building sila nakatira. Agad na patingin si Jessa sa kanya na may halong pananabik sa sasabihin ng nanay niya. Anong nangyari? Tanong niya. Ngumiti lang saglit si tita pero hindi iyon yung tipo ng ngiti na parang may magandang kwento. At doon na nagsimulang magkwento si tita. Ang pangalan ng babae ay Celeste. Isang Pilipina na ilang taon nang nagtatrabaho bilang isang caregiver sa Middle East. Bata pa lang itong si Celeste ay pangarap na niyang magkatrabaho sa ibang bansa para makatulong sa pamilya niya dahil na rin sa hirap ng buhay. Ayon sa kwento ni tita, naging maayos naman ang buhay ni Celeste noon. May regular siyang trabaho, may maliit na kwartong inuupahan at may ilang kaibigan na kapwa Pilipino doon sa building na tinitirhan niya doon sa Middle East. Hindi naman marangya ang tinutuluyan niya. Isa lang itong lumang residential building na karamihan ng occupants ay mga migrant workers. Magkakadikit ang mga kwarto at manipis ang mga dingding. Kapag may nagsara ng pinto sa kabilang hallway, ay rinig ang tunog nito hanggang sa kabilang dulo. Ang kwarto na nakuha ni Celeste ay nasa isang upper floor. At sa tapat mismo ng unit niya ay may isa pang kwartong matagal ng bakante. Ilang linggo raw siyang nanirahan doon nang walang kakaibang nangyayari. Hanggang sa isang araw, may bagong taong lumipat sa kwartong nasa itaas ng tinitirhan niya. Hindi raw malinaw kung ilan silang nakatira doon. Ang alam lang ni Celeste ay may bagong tenant sa taas. At mula noong unang gabi na may lumipat doon, napansin niya ang isang bagay. Maingay sila. Hindi yung ordinaryong ingay ng mga taong nag-uusap o nagluluto. Ang naririnig niya tuwing gabi ay mga yabag,
paulit-ulit na yabag na parang may taong naglalakad mula sa isang dulo ng kwarto papunta sa kabilang dulo. Minsan mabilis, minsan naman daw ay mabagal. At minsan ay titigil ng ilang segundo tapos magsisimula ulit. Sa una ay hindi daw yon pinansin ni Celeste dahil iniisip niya noon na normal lang naman na may taong gising sa gabi. Baka night shift, baka hindi lang makatulog o kaya ay baka may inaayos sa kwarto. Pero habang lumilipas ang mga gabi, napansin niyang halos pare-pareho ang oras kung kailan nagsisimula ang ingay ng mga ito. Napansin niyang bandang alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw mag-ingay ang mga iyon. Minsan may maririnig siyang parang hinihila na mabigat na bagay sa sahig. Tapos biglang titigil. May mga gabing may naririnig din siyang dalawang mabilis na katok sa dingding. Pagkatapos ay bigla na lang din mawawala. Sinubukan niyang tanungin ang ibang nakatira sa building kung naririnig din nila iyon. May ilan na nagsabing oo pero walang interesado na alamin kung ano talaga iyon. Baka may bata, sabi ng isa. Baka naglilinis sa gabi. Baka may trabaho sa gabi kaya umuuwi ng late. Iyon ang mga responses na nakuha niya sa mga pinagtanungan niya. At dahil sanay na ang taong nakatira roon sa iba't ibang ingay, doon na natapos ang usapan. Pero para kay Celeste, napukaw ang pagtataka niya dahil hindi niya kailanman nakita ng malinaw ang mga taong nakatira sa kwartong iyon. May mga pagkakataon pang may naririnig siyang pagbukas ng pinto. May footsteps sa hallway, may anino na minsan sa ilalim ng pintuan. Pero kapag lumabas siya para bumili ng pagkain o magtapon ng basura, wala siyang nakikitang tao. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa trabaho, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Dumaan siya sa hallway at napatingin. Madilim sa loob at tahimik rin ang paligid. Pero bago siya tuluyang makapasok sa sarili niyang kwarto, may narinig siyang isang mahinang tunog mula sa loob. Parang may huminga ng malalim. Dahil nga doon ay napahinto siya at tumingin ulit sa pinto. Sa puntong yon ay wala naman siyang nakitang gumalaw. Kaya hindi na niya pinansin yon at pumasok na siya sa kwarto niya. Ngunit sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas na ang mga ingay. Minsan bandang alas 12 ng gabi, may maririnig siyang mabilis na paglalakad sa taas. Para bang may taong nagmamadali. Minsan naman ay parang may gumugulong na kung anong bagay. At sa isa sa mga gabi, narinig niya ang sunod-sunod na kalabog. 3 malalakas na kalabog. At dahil doon ay bumangon siya bigla mula sa kanyang kama at nagmadaling lumabas sa hallway. "Hello?" Tawag pa niya. Ngunit wala namang sumagot. Tahimik siyang nakatingin lang sa pintuan ng kwarto sa itaas. At maya-maya pa, narinig niya ulit ang footsteps. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ito sa loob ng kwarto nang gagaling. Parang nasa mismong hallway na ito. Isang yabag, 2, 3, at papalapit ito sa kanya. Dahil doon ay napaatras si Celeste at pumasok sa kwarto niya ng mabilisan. Mabilis din niyang isinara ang pinto at hindi na muling lumabas hanggang lumipas ang buong magdamag. Kinabukasan ay tinanong niya ang caretaker kung may bagong tenant ba talaga sa itaas. "Meron," sagot nito. "Bakit?" "Maingay po kasi." Napakunot lang ang caretaker sa ulo at sinabing, "Baka night shift." At dahil nga doon ay hindi na nagtanong pang muli si Celeste. Dahil may mas mahalaga siyang iniisip sa mga panahong iyon. Ang kanyang anak sa sinapupunan.
buntis si Celeste ng mga panahong yon. Malaki na ang tiyan niya at ang totoo ay malapit na rin ang due date niya. Kaya mas naging maingat siya sa lahat ng bagay. Hindi na siya naglalakad sa hallway ng gabi, hindi na rin siya nakikialam sa ingay sa taas. Ang gusto lang niya ay makapagpahinga pagkatapos ng mahabang trabaho. Pero isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Sa una, akala niya ay ordinaryong sakit lang iyon. Kaya bumangon siya at uminom ng tubig at umupo sa gilid ng kama habang pinakikaramdaman ang sakit. Pero hindi na humupa ang sakit ng tiyan niya. Sa halip, lalo itong lumalakas habang lumilipas ang mga sandali. At nang tumayo siya, naramdaman niyang may mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Natigilan siya. "Diyos ko, wag naman sana." Ika niya sa sarili habang dahan-dahang tumitingin sa sahig. At doon niya nakita ang maraming dugo na umaagos sa kanyang mga binti. Napahawak siya sa tiyan niya at nanginginig na hinahanap ang cellphone niya. Mag-isa lang siya roon at ang kaibigan niyang si Lani ay nasa kabilang unit na hindi niya alam kung gising pa ito. Tinatawagan niya si Lani pero hindi ito sumasagot. Tinawagan niya rin ang supervisor niya. Ngunit katulad ni Lani ay hindi rin ito sumagot. Habang sinusubukan niyang huminga ng maayos, bigla niyang narinig ang ingay mula sa kwarto sa itaas. Mabagal na mga footsteps ang naririnig niya. 1, 2, 3. Parang may taong naglalakad pabalik-balik sa loob ng kwarto. At sa gitna ng sakit ng tiyan at takot na nararamdaman ni Celeste, ay napatingin siya sa kisame. Noon din ay huminto ang footsteps at tumahimik na muli ang paligid. Inakala niya noong mga sandaling yun ay tapos na. Pero makalipas lang ang ilang segundo, may narinig na naman siyang parang kinakaladkad na isang bagay. Hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang kinalibutan dahil doon sa narinig niya. Pinilit niyang lumapit sa switch ng ilaw habang paika-ikang humakbang. Nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang switch ng ilaw. At nagawa niyang buksan ang ilaw. At doon niya nakita ng mas malinaw ang bagay na hanggang ngayon ay hindi raw niya makalimutan. May kung anong nakaupo o nakayuko sa paanan ng kanyang kama. Sa unang tingin nakala niya ay tao ang bagay na yon. Nakatalikod ito sa kanya at ang katawan ay nakayuko. At parang may hawak na 2 kamay. Hindi gumagalaw ang ulo nito at hindi rin nagsasalita. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw dahil sa gulat doon sa nakita niya. Akala pa nga niya ay baka isa sa mga kasama niyang tenant ang pumasok para tulungan siya. "Sino ka?" Mahina niyang tanong. Subalit hindi sumagot ang nilalang. Tapos dahan-dahang iniangat ang mga kamay nito. Doon niya nakita ang dugo. Punong-puno ng dugo ang mga daliri nito. At may dugo rin sa gilid ng bibig. Hindi niya alam kung ano ang tinitignan niya. Hindi niya alam kung tao ba talaga iyon o kung ano man. Ang tanging alam niya lang ay hindi ito normal. Bigla itong gumalaw ng bahagya na para bang narinig nito ang boses niya. At sa sandaling yun, sumigaw si Celeste. Hindi niya na maalala kung ano ang mga sumunod na nangyari. At ang huling bagay na natatandaan niya ay ang sobrang sakit ng kanyang tiyan. Ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at ang hugis ng taong iyon sa paanan ng kama. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Nasa tabi niya ang kaibigan niyang si Lani at ang isang nurse.
Ilang oras na raw siyang unconscious ayon kay Lani. Nagkaroon siya ng matinding komplikasyon at sa kasawiang palad ay hindi na isalba ang sanggol na dinadala niya. Hindi raw agad sinabi ng doktor sa kanya ang mga detalye dahil kailangan muna niyang maging stable. Nang tuluyan niyang maintindihan ang mga nangyari, ilang oras siyang hindi nakapagsalita. Nang gabing yon, tinanong niya si Lani kung paano siya natagpuan. Sinabi ni Lani na tumawag daw sa kanya ang caretaker dahil may narinig silang sigaw. Nang pumunta sila sa kwarto ni Celeste, nakahandusay siya malapit sa kama. Bukas ang ilaw at walang ibang tao. Wala ring bakas na may ibang pumasok sa kwarto niya. Doon sinabi ni Celeste kay Lani ang tungkol sa taong nakita niya noong gabing nangyari ang insidente. Hindi naman siya pinagtawanan ni Lani, pero hindi rin ito sinabi na may multo nga. Katunayan ang sabi lang nito ay baka dahil sa sakit, takot at pagkawala ng dugo ay maaaring malito ang isip niya. At yun ang paliwanag na sinubukan ding tanggapin ni Celeste. Makalipas ang ilang araw, nakabalik siya sa building. Tahimik pa rin ang hallway pero may isang bagay na napansin niya kaagad. Wala na ang ingay sa taas. Wala na yung mga footsteps. Wala na rin ang mga kalabog. Pati ang paglalakad. Tahimik na ang paligid. Tinanong niya ang isa pang caretaker kung umalis na ba ang mga tenant. Anong tenant? Tanong nito. Natigilan si Celeste. Yung nasa itaas po? Tinignan siya ng caretaker na parang hindi siya naiintindihan. Matagal nang walang nakatira doon. Doon niya unang naramdaman ang totoong takot. Sinabi niyang imposible yon dahil ilang linggo niyang naririnig ang mga yabag at ingay. Pero iginiit ng caretaker na walang bagong tenant na lumipat sa kwarto ngayon. Matagal na raw itong bakante at sa katunayan dahil iyon sa problema sa plumbing na hindi pa inaayos. Hindi na nga nakipagtalo pa si Celeste. At kinagabihan din ay nag-impake siya at dali-daling lumipat sa ibang accommodation. Hindi na siya muling bumalik pa roon. Nang matapos ang kwento ni Tita Maribel, ilang segundo kaming lahat na tahimik sa sala. Si Nico ang unang nagsalita. Teka, ibig sabihin walang nakatira sa taas? Ayon sa caretaker, wala raw. Sagot ni Tita. Pero sabi ni Celeste gabi-gabi niyang naririnig. Napatingin ako kay Jessa. Baka hallucination lang, sabi nito. Maaari, dugtong naman ni Tita. Kaya nga hindi ko sinasabing totoo. Kwento lang ang narinig ko. Pero bago pa kami makapag-usap ng maayos, biglang namatay ang ilaw sa sala. Naggulat kaming lahat. Brownout? Tanong ni Paolo. Bumangon si Tita para tignan ang breaker. Maya-maya pa ay bumalik naman ang ilaw at nagtawanan kaming lahat dahil sa gulat. Akala namin iyon na ang katapusan ng kwento. Pero habang kumukuha ako ng tubig sa kusina, may narinig akong tunog mula sa second floor. Isang yabag. Napatingin ako sa hagdan at nagtanong, "May nasa taas po ba?" Tanong ko. Sumagot si Tita mula sa sala na, "Wala, sarado ang mga kwarto doon." Hindi ko na yun pinansin, baka may gumalaw lang na gamit. Baka kahoy lang o kung anuman. Lumipas pa ang ilang minuto at bumalik ako sa sala at nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan. Hanggang sa may tunog na naman ulit. At sa pagkakataong ito ay lahat kami na ang nakarinig nun. Isang mabagal na yabag sa itaas. Tapos isa pa. At isa pa. Hindi kami nakapagsalita lahat. Lahat kami ay nakatingin sa hagdan. Pagkatapos ay may tunog na parang mabigat na bagay na hinihila sa sahig.
at doon biglang nawala ang ingay. "Tita," mahina akong sabi. Hindi sumagot si Tita Maribel at nakikinig lang siya sa second floor. Maya-maya pa, ngumiti siya ng pilit at sinabing, "Baka daga lang." Gusto ko ring maniwala sa sinabi niyang yon, pero hindi yon ang tunog ng daga. At bago nga kami tuluyang matulog ng gabing yun, may isa pang bagay akong napansin. Sa itaas ng hagdan, may maliit na pintuan papunta sa lumang storage room. Nakita kong bahagyang nakabukas ang pintong yon. Tinanong ko si Tita kung may tao ba roon at muling niyang sinabing, "Matagal nang walang gumagamit niyan." Hindi ko na ito binuksan. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang unang pumasok sa isip ko. Dahil habang nakatingin ako sa madilim na siwang ng pintuan yon, bigla kong naalala ang sinabi niya tungkol kay Celeste. Isang kwarto sa taas, mga yabag tuwing gabi, isang taong hindi makita, at isang tunog ng bagay na paulit-ulit na hinihila sa sahig. Baka naman nagkataon lang, pakalumang bagay lang talaga o kahoy, tubo o kung anumang bagay ang gumagawa ng mga tunog na yon. Pero hanggang ngayon kapag naaalala ko ang kwentong yon, hindi yung dugong nakita raw ni Celeste ang pinaka nakakatakot para sa akin. Ang pinaka nakakatakot ay yung sinabi ng caretaker. "Matagal nang walang nakatira sa kwartong yon." Dahil kung ganoon nga, sino ang naglalakad doon gabi-gabi? Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy at kinalabutan din kayo sa kwentong ibinahagi natin. Kung may mga kwento kayong nais ibahagi ay pwede nyo itong isend sa ating official email na amangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.